Nanatili pa ko roon ng ilang segundo pagkatapos dumaan ang mga pulang at asul na ilaw sa aking mukha. Pero sa halip na magpanik, ang isip ko ay lumayo pabalik, sa isang lugar na napakalayo. Hindi sa gabing ito, hindi sa malamig na rehas sa harap ko, kundi sa panahong lubos akong naniniwala na ang aking pagtanda ay darating ng mahinahon. Tulad ng hapon na dahan-dahang ibinababa ang araw sa bubong ng lumang bahay. Ako si Lourdes del Rosario. 68 taong gulang na ako. Mahigit 40 taon ng aking buhay ang nakatali sa amoy ng disinfektante. Sa tunog ng mga gulong ng stretcher na dumudulas sa pasilyo ng ospital. Sa mga night duty na napakahaba kaya namamanhid ang mga paa. At gayon paman, kailangang manatiling matatag upang pakikalmahin ang iba. Ako ang naging head nurse, sanay sa pressure. Sanay sa pagdadala ng buhay ng iba. Pero walang nagturo sa akin kung paano maghanda sa katahimikan na dumarating kapag nawawala na ang lahat ng ingay na iyon. 3 taon na ang nakalipas nang umalis si Joaquin Reyes, ang aking asawa, dahil sa stroke. Napakabilis, hindi ko man lang nasabi na hindi pa rin ako sanay sa ideya ng pamumuhay ng mag-isa. Natapos ang libing. Unti-unti nang bumalik ang mga tao sa kanilang buhay at ako ang naiwan sa bahay na parang lumaki ng sobra. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil wala na ang isang tao. Nanatili ang hardin sa harap na may bugambilya na itinanim ko noong araw na lumipat kami. Si Joaquin ay biro-biro na ang bulaklak na iyon ay katulad ko. Mukhang marupok, pero mahigpit ang kapit. Kahit anong panahon, hindi ito bibitiw. Tuwing umaga ay dinidilig ko pa rin ang mga halaman. Kinukolekta ang mga tuyong dahon. Nakikinig sa malayong kampana ng simbahan. Akala ko'y ganoon na lang ang pagtanda. Isang tasa ng mainit na tsokolete. Isang upuang yari sa atan sa beranda, at mga hapon na sapat ang katahimikan upang marinig ng malinaw ang tibok ng sariling puso. Pero hindi lang sa alaala nabubuhay ang tao. Kapag masyadong mahaba ang katahimikan, nagsisimula itong maging anyo ng pag-iisa. May mga gabi na sinisindihan ko ang ilaw ng mas maaga kaysa kinakailangan. Para lang hindi gaanong madilim ang bahay. May mga pagkain na niluluto ko para sa dalawa. At pagkatapos ay nakatitig lang ako, habang lumalamig ang isa pang porsyon sa kalan. Hindi ko sinabi ang mga bagay na yon kahit kanino. Sanay akong mag-alaga, hindi magreklamo. Noon ay tinawag ako ni Maricel. Isang hapon na maulan. Ang boses niya sa kabilang linya ay sinusubukang maging normal. Pero nakilala ko ang tono ng isang taong sulok-sulok na. Sinabi niyang tumaas ang upa. Nahihirapan si Edgardo sa trabaho. Nag-iipon-ipon ang lumang utang. Hindi siya umiyak, pero mabigat ang bawat salita na parang paumanhin na hindi niya maitapos. Nakaupo ako at nakatingin sa bintana kung saan dahan-dahang gumagalaw ang bugambilya sa hangin. Naalala ko si Maricel noong bata pa. Buhok na nakatali sa gilid. Tumatakbo sa bakuran at tinatawag ako tuwing nasusugatan ang tuhod. Naalala kong minsan ay nangako ako na kahit anong mangyari, hindi siya magdurusa ng mag-isa. May mga pangako na hindi sinasabi ng malakas, pero dala-dala habang buhay. Lumabas kayo rito, sabi ko. Kasing lambot ng boses na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Malaki ang bahay, mag-isa ako at nakakalungkot din. Dito kayo makakatipid sa upa. Mawawala ang mga alalahanin. Sa kabilang linya, tumahimik si Maricel ng ilang segundo. Saka huminga ng malalim na parang malapit ng malunod, pero nailabas na ang ulo sa tubig. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Sinabi niyang pansamantala lang, gagawin nila ang lahat para makapag-ayos agad. Nakikinig ako at naniwala dahil anak ko siya. Noong araw na lumipat sila, muling napuno ng boses ang bahay. Nagpakita ng may respeto si Edgardo. Tinatawag akong Tita Lourdes. Nagdadala ng kahon. Nagtatanong tungkol sa kalusugan ko. Mas madalas ngumiti si Maricel kaysa sa mga nakaraang buwan. Nagluto ako ng malaking hapunan, higit sa kailangan, para lang marinig ang tunog ng kubyertos sa pinggan. Maramdaman na may iba pang nagsasalita sa kusina. Sa simula, naramdaman kong tama ang ginawa ko. Hindi na lang ang aking mga yapak ang umaalingaw-ngaw sa bahay. Sa gabi, hindi na ako kumakain ng mag-isa. Sinasabi ko sa sarili na siguro ganoon ang pagpupuno ng pamilya sa mga puwang na iniiwan ng panahon. Pero may mga maliliit na pagbabago. Napakasubtol, na sa una ay hindi ko napansin. Nagsimulang pataasin ni Edgardo ang volume ng TV. Madalas na nakikipag-usap si Maricel sa cellphone tungkol sa mga bagay na hindi ko na masundan. Lumipat ako mula sa master bedroom patungo sa likod para mas maginhawa raw. Sabi nila, at tumango ako ng hindi masyadong mag-isip. Sa huli, palit lang ng kwarto. Inulit ko sa sarili. Naniniwala pa rin akong ayusin ang lahat. Pansamantala lang, at kapag nalampasan na ang hirap ay makakatayo na sila sa sariling paa.
At babalik ang bahay sa dating mahinahong ritmo. Hindi ko alam na habang binubuksan ko ang pinto ng buong tiwala bilang ina, may iba ring pumasok. Tahimik kong binuksan ang pinto ng aking bahay. Pero hindi ko alam na binuksan ko rin ang pinto sa isang mabagal, tahimik, at napakahirap mapansing pananako. Sa mga unang araw pagkatapos nilang makalagay, inamin ko sa sarili na iba na ang pakiramdam ng bahay, hindi sa maingay o nakakainis agad, kundi sa isang malumanay, tuso na pagbabago, tulad ng tubig na dahan-dahang tumatago sa lumang kahoy nang hindi napapansin ng mata. Sa umaga, si Maricel ang unang gumigising bago ako. Naghahanda ng kape at iniiwan sa mesa na may inumin mo para mainit ang katawan mo. Si Edgardo ay tinatawag akong Tita Lourdes ng may respeto at paminsan-minsang pinupuri ang aking niluluto na katulad ng sananay niya. Nakikinig ako, ngumingiti, at naniniwala na tama ang ginawa kong pagbukas ng pinto. Lumipas ang unang buwan ng ganitong pakiramdam. Nagluluto para sa 3, bibili ng mas maraming prutas, binabago ang oras ng pamimili para laging puno ang kusina. Sanay na ulit ako sa ritmo ng bahay na may tao, sa tunog ng pinto, sa sapatos na naiiwan sa beranda. May mga gabi na nakikinig ako sa usapan nila sa sala at naisip ko, buti na lang hindi na ako mag-isa. Pero saka nagsimulang lumitaw ang maliliit na pagbabago, nakakalat, mahirap hulihin, tulad ng pinong gasgas sa salamin. Kinukuha ni Edgardo ang remote at pinapalitan ang channel nang hindi nagtatanong. Nanonood ako ng balita tapos biglang football. Tapos ibang maingay na programa. Naisip kong magsalita, pero pinigilan ko. Ano ba naman yon? Sabi ko sa sarili. Mamaya na lang. Minsan ay sinabi kong hindi maganda ang bukas na bintana, buong gabi, dahil sa malamig na hangin sa baga. Napabuntong hininga si Maricel at sinabi ng half-joke, half-tired, Ma, hindi mo na naiintindihan kung paano ngayon. Sanay na kami rito. Hindi naman malupit ang sinabi, pero tumahimik ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maistor ang aking opinyon sa drawer ng lumana. Ang paglipat ng kwarto ay nangyari ng napakanatural na sa una, ay hindi ko man lang napansin na binibigay ko na ang aking lugar. Sabi ni Maricel na mas tahimik daw ang kwarto sa likod. Mas maginhawa para makapagpahinga ako. Ang master bedroom ay may malaking banyo at kailangan raw ni Edgardo, dahil nagreklamo siya ng sakit sa likod. Tumingin ako sa paligid at mukhang may sense lahat. Inilipat ko ang mga gamit ko sa kwarto sa dulo ng hallway, ang dating guest room. Sabi ko sa sarili na palit lang ng tulugan. Walang mawawala roon. Pero mula noon ay nagsimula akong makaramdam na para akong bisita sa sariling bahay. Tuwing lumalabas ako sa sala, ay parang kailangan kong humingi ng pahintulot sa katahimikan ko. Lumiliit ang boses ko, hindi sa takot, kundi para hindi makagambala sa ritmo ng buhay nila. Naupo ako sa sulok ng sofa, pinapanood silang nag-uusap, tumatawa, at minsan ay parang nakakalimutan nilang naroon ako. Inulit ko sa sarili, tiisin mo. Pero may boses na sa bahay at hindi nagaanong malungkot. Sinabi ko iyon ng maraming beses hanggang naging ugali na. Tulad ng pagditiis sa mahinang sakit. Sa buong buhay ko ay alam kong magsakripisyo. Sa ospital ay sanay akong mag-skip ng kain. Matulog ng kaunti para sa mga pasyente. Sa bahay ay naisip kong hindi naman malaking bagay ang magbigay pa ng kaunti pangkatahimikan para sa mga anak ko. Pero may mga sandali na napakaliit na nagpatigil sa akin. Isang hapon ay narinig ko si Edgardo na nag-usap sa telepono sa kaibigan na may tono na half-joke, half-totoo. Dito sa bahay ng biyenan ko, parang hotel, ang sarap ng buhay. Tumawa siya. Nasa kusina ako, naghuhugas ng gulay. Tumutulo pa rin ang tubig at hindi ko maisara ang gripo. Nagsimula akong mapansin na may mga invisible na bagay na nagbabago. Bawat buwan ay dumadating ang bill ng internet at cable TV at binabayaran ko pa rin tulad ng dati, sa ugali. Minsan, halos aksidente, tiningnan ko ng mabuti at napansin na nadagdagan ang package ng hindi ko alam. Mas maraming sports channel, mas mabilis na internet. Hindi ako nagtanong. Akala ko baka kailangan ng mga bata para sa trabaho. Tapos dumating ang additional card sa bangko. Binigay ko kay Maricel mula simula. Para sa emergency lang. Para sa gamot o urgent na bayad. Noong buwang iyon, nang tingnan ko ang statement, nakita ko ang mga charge na hindi ko ginawa. Damit, restaurant, maliliit na luho na paulit-ulit. Nakaupo ako ng matagal na may hawak na papel. Nakikinig sa sa sala, sa tawa ni Edgardo. Pwede akong magtanong, pwede akong magsalita, pero hindi ko ginawa. Pinili ko ang katahimikan, hindi dahil hindi ko nakikita ang nangyayari, kundi dahil ayaw kong sirain ang tinatawag ko pa ring pamilya. Kinumbinsi ko ang sarili na nahihirapan lang sila, na kapag naayos na ay magbabago ang lahat.
Naniniwala akong ang pasensya ko ay anyo ng pagmamahal. Pero ang katahimikang iyon ay hindi nagpakinis ng kahit ano. Sa halip, naging matabang lupa ito para tumubo ang higit pa. Nagsimulang gumalaw si Edgardo sa bahay ng may pagmamay-ari na hindi dapat sa kanya, na para bang kanyang teritoryo na. Si Maricel ay hindi na nagtatanong bago ilipat ang muebles. Ang mga bagay na may alaala ko ay inilipat sa sulok para magbigay daan sa mga bago na hindi ko kilala. May mga gabi na bumabalik ako sa kwarto sa dulo ng halway. Isinara ang pinto, at napagtanto na hindi ko na naririnig ang tawa sa sala. Hindi dahil tumahimik sila, kundi dahil iniwan na ako ng pintong iyon. Umupo ako sa kama, tiningnan ang kisame, at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay nawala ako sa loob ng lugar na dapat ay pinakamaligtas kong kanlungan. Gayonpaman, nagtiis pa rin ako. Inuulit na pansamantala lang, na kapag nagsalita ako ay magiging mahirap na nanay, ang matandang nakakainis. Ayaw kong maging ganoon sa paningin ng anak ko. Pero malalim sa loob ko ay may nararamdaman na hindi ko pa matanggap ang pangalan. Ang pakiramdam na bawat pagtahimik ko ay isang hakbang na pasok ng iba sa aking espasyo, na ang aking kabutihan ay nalilito sa pahintulot, at hindi ko alam na malapit na silang gawin ang isang bagay na pipilitin akong harapin ang katotohanan iyon, na ang aking katahimikan sa lahat ng panahon ay hindi para sa pag-iingat ng kapayapaan, kundi para pakainin ang isang bagay na kakainin ako mismo. Nakatayo ako sa harap ng rehas ng sarili kong bahay, sa gitna ng gabi sa Barangay Guadalupe. Hawak ang bungkos ng susi na kasama ko sa loob ng mga dekada. Malamig ang metal. Isinukso ko ang susi sa lock. Inikot, pero hindi gumalaw ang rehas. Sa loob ay narinig ang boses ng lalaki na magaspang dahil sa alak. Sumisigaw na parang utos. Huwag niyo papasukin. Wala na siya rito. Kumibot ang puso ko. Bago ko maintindihan, sumalamin ang pulang at asul na ilaw ng patrol car sa harap ng bahay. Ang liwanag na iyon ay tumatalbog sa rehas, sa mga paso na aking dinidiligan tuwing umaga. Lumapit ang isang pulis na may matatag, pero hindi malupit na boses. May dokumento po ba kayong nagpapatunay na kayo ang may-ari ng bahay na ito? Tumawa ako ng tuyo, kakaiba, na hindi ko rin nakilala. Ang bahay na iyon ay itinayo namin ng asawa ko. Ladrilyo sa ladrilyo, peder sa peder, gamit ang kabataan at 40 taon ng trabaho. At gayonpaman, sa gabing iyon, ang mga taong binuksan ko ang pinto ang tumawag sa pulis para paalisin ako. Isinukso ko ang kamay sa bulsa ng coat at inilabas ang sobre na maingat na sinelyohan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ng lubos. Kung wala iyon, hindi lang bahay ang mawawala sa akin ng gabing iyon, kundi ang buong buhay ko. At bago magpatuloy ang kwento, nais kong tanungin ka ng mahinahon. Saan mo naririnig ang aking kwento? Mag-iwan ka ng komento para malaman ko. Para maintindihan ko hanggang saan naabot ang sakit na ito. Ang gabing iyon ay dumaan ng napakabagal, na parang pinipigilan ng buong bahay ang hininga habang naghihintay ng mangyayari. Napansin ko mula ng magdilim, nang mas maaga umuwi si Edgardo kaysa dati. May ibang lakad at malaking supot ng beer sa kamay. Hindi niya ako tiningnan, inilagay ang supot sa mesa at sumigaw patungo sa loob. Ngayong gabi may mga kaibigan na darating para manood ng basketball. Ang salita ay parang abiso, hindi hingi. Ako'y nasa kusina, naghiwa ng gulay. Natigil ang kutsilyo sa kalagitnaan. Tiningnan ko si Maricel. Nakasandal siya sa ref, nag-swipe sa cellphone at tumango lang ng bahagya, na parang matagal nang napagdesisyunan. Binuka ko ang bibig para magsalita, pero tumahimik ako. Bahagi pa rin ng akin ang gustong maniwala na isa na namang maingay na gabi lang. Nang tuluyang dumilim, dumating ang mga kaibigan ni Edgardo, isa-isa. May malakas na tawa, amoy murang beer at usok ng sigarilyo. Tea sa full volume. Ang basketball ang sumakop sa sala. Ang boses ng komentator, ang sigawan sa bawat play ay nagpapanginig sa dingding. Tiningnan ko ang kahoy na mesa sa gitna. Ang paehong hinagod ni Jokun noon ng sariling kamay. Ngayon ay puno ng lata ng beer at abaniko. Bawat gasgas sa ibabaw ay tumatago sa dibdib ko na parang diretso sa puso. Sinubukan kong tiisin. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko. Sinara ang kurtina. Nilagyan ng bulaklak ang tenga. Pero ang bass ng sound system ay parang tumatagos hanggang buto. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso. Naalala ko ang check-up para sa presyon. Kinabukasan ay naalala ko ang sinabi ng doktor. Kailangan kong makatulog ng mahimbing. Inulit ko, hihingi na lang ako ng mahinahon at babalik sa kwarto. Ayos lang lahat. Nagsuot ako ng manipis na sweater at lumabas sa hallway na nakatsinelas. Sa bawat hakbang ay lumalapit ako sa sala, kung saan ang liwanag at ingay ay parang ibang mundo.
Nang lumitaw ako, biglang bumaba ang usapan, parang saglit. Huminga ako ng malalim. Pinilit na kalmado ang boses. Edgardo, gabi na. Bukas ng umaga may appointment ako sa doktor. Pwede bang babaan niyo ng kaunti? Sa sandaling iyon ay may kakaibang katahimikan na narinig ko, ang yelo na tumatama sa baso. Tumingin si Edgardo. Namumula ang mata at ang amoy ng alak ay tumama sa mukha ko nang lumapit siya ng sobra. Anong sinabi mo? Tanong niya ng mahina. Inulit ko ng mas dahan-dahan. Tulad ng pagkausap sa pasyenteng mahirap. Babaan niyo lang ng kaunti. Gabi na. Tumawa siya. Tuyo, magaspang. Kung hindi mo matiis ang ingay, umalis ka na, matanda. Dito na ako ang bahala. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Hindi sa mukha kundi sa mas malalim. Nanatili akong nakatayo. Naramdaman kong umikot ng bahagya ang kwarto. Tulad ng pagtayo ng matagal sa night shift. Hindi agad ako nag-react. Tumingin ako kay Maricel. Hinintay ko ang isang simpleng salita. Isang senyales na hindi ako mag-isa. Tumingala si Maricel at tiningnan ako ng ilang segundo. Dumaan ang mga mata niya sa mukha ko, tapos bumalik sa cellphone. Bahagyang nagkibit balikat, na parang huwag mo nang palakihin, at bumaba ulit ang tingin. Patuloy ang daliri sa screen. Sa sandaling iyon ay naintindihan ko ang matagal ko nang iniiwasang tingnan. Hindi lang ang manugang ang walang respeto, kundi iniwan ako ng sarili kong anak sa harap ng mga estranghero. Ang pakiramdam ay hindi malakas o sumabog. Malamig at malalim, tulad ng tubig na tumatagos sa makapal na tela. Hindi ako sumigaw, hindi nag-away. Ang buhay ko bilang nurse ay nagturo na sa pinakadelikadong sandali. Ang may matatag na kamay ang may kontrol pa. Tiningnan ko si Edgardo ng isang beses pa. Walang galit at walang takot. May katapusan na lang nakatiyakan na wala na akong lugar sa kwarto na iyon. Tumalikod ako at umalis. Sa likod ko, sumabog ulit ang laro, mas malakas pa kaysa dati, na parang hamon. Tumawid ako sa halway ng mabigat, pero pantay ang hakbang. Nang makarating sa kwarto ko, dahan-dahang isinara ang pinto, na parang natatakot makagambala sa may-ari. Dating ugali na hindi pa namamatay. Umupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ng bahagya ang kamay, pero tumigil din. Huminga ng malalim at sa side table ay ang larawan ni Joaquin. Ngumingiti siya tulad ng dati. May matamis at matibay na tingin. Tiningnan ko siya ng matagal at bumulong ng mahina, para sa sarili kaysa sa kanya. Sapat na ang tiis ko. Tumayo ako at binuksan ang aparador. Sa ibaba, sa likod ng mga lumang kumot, ang lumang maleta na yari sa katad, ang ginamit namin sa biyahe sa dagat noon. Hinila ko palabas. Ang tunog ng metal na clasp ay tumunog ng malinaw sa maliit na kwarto. Nang buksan ko ang maleta, hindi ko naramdaman na naghahanda ako ng biyahe. Naramdaman ko ang malinaw at kalmadong pag-iisip, tulad ng diagnosis pagkatapos tingnan ang lahat ng test. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko naisip na tiisin pa. Naisip ko na kumilos. Tiningnan ko ang maleta tapos ang kwarto sa dulo ng halway, ang tinatawag kong pansamantala. At sa isip ko ay tumunog ang isang salita ng walang drama, walang sigaw, pero napakadefinitibo na nagpatindig ng balahibo. Oras na para mag-operate. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo sa harap ng bukas na maleta, hindi para magdesisyon kung alis o mananatili, kundi para ayusin ang paghinga. Ang lamig sa dibdib ay hindi na takot. Ito ay ang dating pakiramdam bago pumasok sa operating room. Focus, clarity, at katiyakan kung ano ang unang gagawin. Yumuko ako, lumuhod sa sahig at hinila ang maliit na alpombra sa gilid sa ilalim ng kama, kung saan lagi sinasabi ni Joaquin, iwan mo roon para hindi makagambala. Naroon ang maliit na safe, kulay gray, nakasama ko sa maraming taon. Binuksan ko ng may dating ugali. Hindi nanginginig ang daliri. Sa loob, perpektong nakaayos ang mga papeles sa blue plastic folder. Ang kulay ng chart, ng vital signs, ng desisyon na walang puwang para sa duda. Inilagay ko ang folder sa kama. Umupo ako sa gilid at hinayaan ang liwanag ng lamp na tumama diretso sa bawat linya. Hindi ito ang unang beses na binasa ko ang mga dokumentong iyon. Pero ito ang unang beses na lubos kong naintindihan ang bigat ng bawat punto, ng bawat clause. Pagkatapos mamatay ni Joaquin, nagdaan ako ng mga buwan na parang nagising mula sa mahabang anesthesia. Ang pamilyar ay naging kakaiba at ang pinakatakot ko ay ang mga desisyon tungkol sa kinabukasan ng aking anak. Sa panahong iyon, dumating si Tomas Rivera, kaibigan ni Joaquin, abogado na masanay sa notaryo kaysa courtroom. Umupo siya sa rattan chair sa beranda. Ininom ang kape na aking inihanda at pinakinggan akong magsalita tungkol kay Maricel, sa takot ng ina na baka mawala ang anak. Hindi niya ako pinutol.
Hinintay na matapos ako at saka ibinaba ang tasa ng may malalim, mabagal na boses. Lourdes, ang pagmamahal sa anak ay isa, ang papeles ay iba. Naalala kong kumunot ang noo ko dahil masakit ang diretso niyang pagkakasabi. Nagpatuloy siya, hindi dahil masama ang anak mo, kundi dahil hindi malambot ang buhay. Ang puso mo ang nag-alaga ng pag-ibig, pero ang batas ang nag-alaga ng hangganan gamit ang pirma. Nag-usap kami ng matagal ng hapon na iyon. Nagsigna ko ng ilang dokumento para maiwasan ang abala sa hinaharap. Sabi niya, inilagay ang pangalan sa isang parte. Pero pinanatili ko ang usufruct habang buhay, malinaw, walang komplikasyon, at may revocation clause sakaling may maltreatment o ingratitude. Nang pumirma ako, tumawa ako at sinabing sigurado, hindi ko kakailanganin yon. Tumango lang si Tomas. Hindi siya tumawa ng gabing iyon. Nang muling buksan ko ang blue folder na iyon, malinaw na parang sa ilalim ng operating lamp. Inilagay ko ang mga dokumento sa maleta. Inilagay sa ibabaw na parang inaayos ang instrumento bago magsimula ang procedure. Hindi ako naglagay ng maraming damit, pangangailangan lang, pero sinigurado ang papeles, bank cards, at maliit na notebook. Isinara ko ang maleta at narinig ang matibay na click ng class. Lumabas ako sa hallway. Sa sala ay patuloy ang ingay. Sigawan, tawa, amoy beer at sigarilyo na naghahalo sa hangin. Walang nakapansin na dumaan ako. Si Maricel ay nakatitig pa rin sa screen. Si Edgardo ay nakatalikod sa hallway. Itinataas ang kamay sa ritmo ng laro. Tumawid ako na parang multo at sa pagkakataong iyon ay hindi na masakit. Kinumpirma lang nito ang desisyon ko. Binuksan ko ang front door. Mas malamig ang hangin sa labas kaysa sa loob ng bahay at hinigop ko ng malalim. Tahimik ang kalye, na parang alam ng buong barangay na manahimik habang nagkakawatak-watak ang bawat pamilya sa loob. Binaba ko ang maleta sa hagdan at tinawag ang taxi. Nang huminto ang sasakyan, tiningnan ako ng driver. Tiningnan ang maleta at hindi na nagtanong pa. Umupo ako sa likod, inilagay ang maleta sa paanan at binigay ang address ng maliit na hotel malapit sa Luneta. Umalis ang taxi. Sa bintana, unti-unting nawawala ang bahay at ang liwanag mula sa sala ay dumadaloy pa rin sa kalye. Hindi ako tumingin ng matagal. Sa loob ng kotse, ang pantay na tunog ng makina ay parang adjusted na tibo. Binuksan ko ang cellphone, hindi para tumawag, kundi para magsulat ng isang linya nang hindi ipapadala, para lang maayos sa lugar sa isip ko. Dahan-dahan kong tinataype, salita sa salita, at binasa ulit ng walang sobrang emosyon, walang reklamo. Nang makarating sa hotel, mabilis ang check-in, maliit na kwarto, malinis, may magandang liwanag. Inilagay ko ang maleta sa sahig, isinabit ang coat, naghugas ng mukha ng malamig na tubig. Sa salamin, mas kalmado ang mukha ko kaysa inaasahan. Umupo ako sa kama, binuksan ulit ang blue folder at tiningnan ang mga papeles na parang nagre-review ng chart bago mag-shift. Walang kulang, walang mali. Tinawagan ko si Tomas. Tumunog ng maraming beses hanggang sumagot siya na antok pa ang boses. Tomas, ako to. May problema ba, Lourdes? Bukas ng umaga, pumunta ka. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ikaw ang gusto kong pumunta sa pinto. Sa kabilang linya ay may maikling katahimikan. Sapat para malaman kong naintindihan niya. Nandoon ako. Salamat. Binaba ko. Sa labas ng bintana, patuloy ang lungsod sa sariling gising. Dilaw na ilaw sa bangketa, mga hakbang, truck na dumadaan ng hating gabi. Nanatili akong nakaupo, kamay sa tuhod, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay hinayaan kong magayos ng tuwid ang mga iniisip ko. Hindi para magalit, hindi para malungkot, kundi para ayusin kung ano ang una at susunod, kanino magsasalita at kanino hindi. Saan magtatahimik, at saan sisirain ang katahimikan. Binuksan ko ang maliit na notebook at nagsulat ng mga bullet points tulad ng dati nang nag-aasag ng duty. Unti-unti, nabuo ang lahat. Sa sandaling iyon ay napagtanto kong nabawi ko ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang kakayahang magkoordinate. Hindi malakas na kapangyarihan, kundi ang karapatang magtakda ng ritmo. Humiga ako at pinatay ang ilaw. Sa dilim ay hindi agad ako nakatulog. Narinig ko ang unti-unting paglayo ng lungsod at sa isip ko ay paulit-ulit ang isang linya ng walang diin. Hindi na kailangan ng drama. Hindi ko ito ipinadala kahit kanino. Inilagay ko lang sa lugar nito. Tulad ng paglalagay ng kompas bago mag-umaga. Nagising ako ng maaga, kahit bago pa mag-vibrate ang alarm. Ugali mula sa maraming taon ng night duty sa ospital. Biological clock na hindi nasisira. Mahina ang liwanag ng umaga na sumisilip sa butas ng kurtina ng hotel. Malambot at kakaiba. Sa unang saglit ay walang tea, walang pintong binabanggaan,
Walang amoy na sunog na kape sa kusina. Katahimikan lang. Napakakumpleto na kailangan kong bumangon para masigurong gising ako. Vibrate ang cellphone sa side table. Paulit-ulit. Hindi ko na kailangang tingnan ang screen para malaman kung sino. Si Maricel. Hinintay kong tumigil na parang kampanilya sa bakanteng kwarto. Sa huli, namatay ang screen at ilang minuto pagkatapos ay bumukas ulit. May mensahe. Ma, saan ka pumunta? Walang kape. Wala akong makitang pambreakfast. Inilagay ko ang cellphone nang nakabaligtad. Kung kahapon pa yon dumating, siguro ay nag-quote na ako at tumakbo pabalik. Pero sa umagang iyon, tiningnan ko ng mas malinaw, mas malamig. Pumunta ako sa banyo, naghugas ng mukha ng malamig na tubig at tiningnan ang sarili sa salamin. Hindi ko nakita ang taong umalis sa sariling bahay. Nakita ko ang babaeng tumigil sa paggawa ng mga bagay na inaasahan ng iba. Naghanda ko ng maliit na kape gamit ang instant packet ng hotel, at sa unang higop ay narinig ko ang iniisip ng walang ingay, pero definitibo. Ginawa nila ang aking pagmamahal na parang serbisyo. Walang nagsig ng kontrata, walang sinabi ng malakas, pero ganoon ang takbo. Ako ang nagluluto, ako ang nagbabayad, ako ang nagpapatakbo ng bahay. Sila ay nakatira lang doon. At iyon ang tinatawag nilang karapatan. Umupo ako sa kama, kinuha ang cellphone at binuksan ang bawat API, bawat account, na parang nagche-check ng vital signs ng pasyenteng lumalabas ang dugo. Sa YAR ay natutunan ko, kung hindi mo pigilan ang pagdurugo sa oras, wala nang saysay ang iba pa. Hindi ko nakita ang sarili na nagpaparusa. Nakita ko ang pagpigil sa pagtulo na matagal nang tumatakas sa mali. Tinawagan ko ang cable at internet service. Kalmado at magalang ang operator. Humingi ng confirmation. Sagot ko ng maikli at eksakto. Walang mahabang paliwanag. Nang sabihin niyang masususpende ang service sa ilang minuto, nagpasalamat ako at binaba ng walang emosyon. Isang hakbang lang na kailangan. Tapos ang additional card ni Maricel. Binuksan ko ang banking API at tiningnan ang history. Maliit pero constant na charge. Sapat para maging ugali ng hindi iniisip. Naalala ko noong binigay ko at sinabi ng malinaw. Para sa emergency lang. Pinindot ko ang block card. Humingi ng confirmation ang screen. Pinindot ko ang confirm. Magaan na galaw. Tulad ng paglalagay ng bandeje sa sugat na dumudugo. Vibrate ulit ang cellphone. Tawag na. Hinintay kong matapos at in-off ang ring. Hindi ito galit. Pag-unawa na kung sasagot ako sa sandaling iyon, babagsak ang lahat ng ginawa ko. Kailangan kong panatilihin ang distansya. Tulad ng pagpapanatili ng sterility sa operating room. Hindi sa galit, kundi sa pangangailangan. Kinansela ko ang autopayments na matagal ko nang iniwan doon para sa convenience. Mga premium package na hindi ko ginagamit. Pero kinukonsumo nila na parang hangin. Sa bawat confirmation ng cancellation, ay naramdaman kong gumaan ang katawan. Na parang tinatanggal ang mga bigat na matagal nang nakasabit at hindi ko na matandaan mula kailan. Nang ilagay ko ang cellphone sa kama, vibrate ulit. Bagong mensahe. Ma, bakit hindi gumagana ang internet? Binasa ko at binura. Hindi ang mensahe. Binura ko ang impulse na sumagot agad. Alam kong ang katahimikang iyon ay magdudulot ng gulo at ang gulo na iyon ay hindi pa nila natikman. Tumunog ang cellphone. Si Tomas. Kalmado ang boses niya. Eksakto kung ano ang kailangan ko. Na-deliver ko na ang notice. 72 oras. Paano ang reaksyon? Naguguluhan. Pero hindi pa nila lubos na naiintindihan. Nagkasalamat ako at binaba. 72 oras, 3 araw. Sa ospital ay may maikling deadline na nagdedesisyon ng buong buhay. Alam kong sapat ang 3 araw na iyon para makita nila ang realidad na matagal nilang iniiwasan. Lumapit ako sa bintana. Sa baba, nagsisimula ng gumalaw ang lungsod. Pumupunta sa trabaho ang mga tao. Naghahanda ang sasakyan. Bawat isa ay may dalang sariling alalahanin. Pero kahit paano ay sarili nila iyon. At bigla akong tinamaan ng isang tanong na napakahuman. Paano kung gutom ang anak ko? Tumagos iyon na parang lumang reflex mula sa mga dekada ng pagiging ina. Isinara ko ang mata at nakita ang eksena noong nakaang gabi ng may brutal na clarity. Si Maricel na bumaba ang tingin sa harap ng insulto. Iniiwasan ang mata ko habang nakatayo ako sa gitna ng sala. Binuksan ko ang mata. Umurong ang duda. Hindi ko iniiwan na gutom ang anak ko. Iniiwan ko ang pagpapakain sa kawalan ng responsibilidad. May manipis na linya sa pagitan ng dalawa at matagal ko nang nalampasan iyon nang hindi napapansin. Nagbihis ako at bumaba sa lobby. Umupo sa sulok at nag-order ng simpleng almusal. Habang hawak ang kutsara, hindi nanginginig ang kamay ko. Kumain ako ng dahan-dahan.
na parang bawat galaw ay dapat sa tamang ritmo. Ilang beses pang nag-vibrate ang cellphone. Hindi ko binuksan, iniwan ko itong tahimik, at sa loob ng katahimikang iyon ay naramdaman kong nabubuo ang isang bagong bagay. Hindi ako naghiganti ng malakas, hindi kailangang tumayo sa harap nila at mag-away tungkol sa sino ang tama. Ginawa ko ang hindi nila inaasahan. Tinanggal ko ang nagpoprotekta sa kanila mula sa bunga ng sariling gawa. Binuksan ko ang isang bakanteng walang handa ng kape, walang internet para patayin ang oras, walang taong nasa likod na nag-aayos ng lahat. Alam ko ang bakanteng iyon. Matatakot sila, hindi dahil sa kakulangan ng kaginhawaan, kundi dahil sa unang beses ay kailangan nilang magmalasakit sa sarili. Ako, nakaupo roon sa lobby ng hotel, nakikinig sa kutsara na humahagod sa plato. Naintindihan ng lubos. May mga laban na hindi nangangailangan ng ingay. Kailangan lang tanggalin ang tama sa tamang oras at hayaan ang katahimikan na gawin ang natitira. Ang ikalawang araw ay dumaan ng mas mabagal kaysa inaasahan. Hindi dahil lumalaki ang oras, kundi dahil bawat minuto ay may ibang bigat. Nasa kwarto ako ng hotel. Kalahati ang binabasa ng diaryo nang mag-vibrate ang cellphone. Hindi tawag, voice message. Nakita ko ang pangalan. Huminga ng maikli at pinindot ang play. Ang boses ni Edgardo ay iba sa gabi bago. Wala nang sigaw o pang-aasar. Mababa, mabagal, sinusubukang maging magalang. Tita Lourdes, siguro kahapon lahat tayo tense. Pasensya na kung may nasabi akong labis. Bumalik ka na sa bahay. Ayos na, tapos na. Pinakinggan ko ng buo. Hindi ko na fast forward o pinaus. At may naintindihan ako ng may brutal na clarity. Sa mga salitang iyon ay walang tunay na paghingi ng tawad. May condescension lang, na parang siya ang nagpapatawad sa akin dahil binago ko ang order na binigyan niya sa sarili ng karapatang magtakda. Pinatay ko ang audio, inilagay ang cellphone sa mesa at naramdaman ang katahimikan sa loob. Hindi dahil sa sugat, kundi sa huli ng pagising. Hindi pa lumipas ang 1-0 minuto nang dumating ang mensahe mula kay Maricel. Ma, sobra ka na. Gulo na dito. Bumalik ka. Pag-uusapan natin para kalmado na ulit. Binasa ko ng paulit-ulit. Sobra ka na. Para kalmado na ulit. At nakita ko ng malinaw ang matagal ko nang iniiwasan. Para sa anak ko, ako pa rin ang dapat yumuko para mapanatili ang kapayapaan. Ang dapat magbigay daan ng paulit-ulit para hindi maabala ang iba. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil kung sasagot ako sa sandaling iyon, babalik ako sa dating papel. Ang taga-ayos, ang taga-sakripisyo para maging komportable ang iba. Iniwan ko ang cellphone. Tumayo at naglakad-lakad sa kwarto. Mabagal ang mga hakbang, na parang sinusukat ang bagong espasyo. Espasyo kung saan hindi ko kailangang mag-react agad sa pangangailangan ng kahit sino. Tinawagan ko si Thomas. Sumagot sa unang ring na parang alam na niya. Nagsimulang tumawag na sila, di ba? Alalahanin mo ang sinabi ko kahapon. Huwag mong idiretso na putulin ang kuryente o tubig. Hayaan mo ang mga kumpanya na gawin ang procedure nila. Kalmado ang boses niya. Walang bilis, walang palamuti. Nagkasalamat ako at binaba. Ang payong iyon ang nagbigay lakas sa akin. Hindi ako impulsive. Hinintay ko lang na gumana ang sistema tulad ng dinisenyo. Walang pinipili, walang emosyon. Umupo ako sa bintana. Kinuha ang papel at ballpen. Matagal nang hindi ako nagsulat ng kamay. Pero sa sandaling iyon ay kailangan kong maramdaman ang tinta sa papel. Naglagay ako ng simpleng pamagat, mga gastos na binayaran. At linya sa linya ay sinulat ko. Ang monthly grocery, kuryente, tubig, internet, cable, mga ayos sa bahay, hindi malaki ng hiwalay. Pero magkasama ay bumubuo ng malinaw na larawan na napatigil ako sa pagsulat ng maraming beses. Sa dulo ng papel ay nagtagal ako. Sinulat ko ang isang linya ng walang numero. Dignidad. Tinitigan ko ang salitang iyon at inunderline. Iyon ang pinakamahal na gastusin, at ang pinahintulutan kong singilin sa akin ng paunti-unti nang hindi napapansin. Vibrate ulit ang cellphone. Mas maikling mensahe mula kay Maricel. Bakit hindi ka sumasagot? Kinuha ko, tiningnan at iniwan ulit. Naalala ko ang tingin niya noong gabi nang ibaba ang mukha sa cellphone at iniwan akong mag-isa. Ang katahimikan ko ngayon ay hindi parusa, salamin. Gusto kong makita ni Maricel nang walang filter kung ano ang pakiramdam kapag iniwan ka para lang maiwasan ang problema. Sa hapon ay lumabas ako para maglakad sandali. Patuloy ang ingay ng lungsod, pero parang nasa gilid ako. Bumili ako ng bagong notebook sa maliit na tindahan malapit sa liwasan. Umupo ako sa bangko at hinaplos ang blangkong pahina. Sa isip ko ay paulit-ulit ang tanong. Bakit kailangan kong mahiya sa sarili kong bahay? Hindi ko kailangang sagutin agad.
Pero dinala ko ng tanong na iyon sa mas malinaw na ideya. Kung pinahiya nila ako sa harap ng iba, kung sanay na silang ituring akong parte lang ng background ng buhay nila, oras na para baligtarin ang order na iyon. Hindi sa eskandalo, hindi sa tsismis sa kapitbahay, hindi sa tawag sa telepono, kundi hinayaan na lumitaw ang katotohanan ng mag-isa, nang hindi ko takpan. Nang dumilim, bumalik ako sa kwarto. May maraming missed call. Hindi ko binuksan. Nagtimpla ko ng tsaa at umupo sa bintana. Pinapanood ang unti-unting pagsindi ng ilaw sa kalye. May saglit na pagkaantig ng lambing. Si Maricel noong bata, tumatawid ng magkahawak kamay, walang duda sa tiwala. Pero nabasag ang larawang iyon sa isa pa. Noong gabi nang mas pinili niyang ibaba ang ulo. Malapit ng hating gabi nang buksan ko ang bagong notebook at sinulat ang isang linya lang. Phase 2. Walang detalye, pamagat lang, at isinara ko. Ang desisyong iyon ay hindi mula sa galit. Mula ito sa katahimikan. Tulad ng pagpigil muna sa pagdurugo bago gawin ang iba pa. Humiga ako nang hindi agad pinatay ang ilaw. Walang sigawan sa isip ko o imahinasyong sagot. Katiyakan lang. Ang kapangyarihan ay hindi laging maingay. Minsan ay nasa taong kailangang magpaliwanag, sa taong naghihintay, at sa taong nagtatakda ng ritmo ng hiya. At sa gabing iyon, habang pinapatay ang lungsod, alam kong handa na akong maghakbang pa. Hindi para maghiganti, kundi para ilagay ang bawat bagay sa tamang lugar. Dumating ang umaga ng ikatlong araw, na may mas matinding araw kaysa dati. Naramdaman ko agad paglabas ng hotel. Tumataas ang init mula sa aspalto, na parang babala ng walang awa. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa bahay. Sa mga kilalang kalye, may katahimikan na nagpapagtaka sa sarili ko. Wala nang duda mula sa 2 araw bago. Lahat sa loob ko ay nasa ritmo na. Tulad bago ang mahirap na procedure. Walang puwang para sa sobrang emosyon. Una akong dumaan sa maliit na locksmith shop ni Mang Hilario. Matagal ng serajero sa barangay. Matandang kaibigan ni Joaquin. Noon, kapag may problema sa lock, tinatawagan siya ni Joaquin. Nagtatrabaho sila at sa gitna ng tools ay nag-uusap tungkol sa basketball at dating panahon. Nakita ako ni Mang Hilario at nagulat ng bahagya nang tanggalin ang salamin. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko kung ano ang kailangan, maikli, malinaw, sapat para maintindihan niya. Tumango siya ng walang tanong at sinabing hintayin ko ng 15 minuto. Nang makarating kami sa harap ng gete, ang anino ng Nara ay bumagsak sa bangketa na parang lila na belo. Nanatili ako ng ilang hakbang sa likod para hayaan siyang magtrabaho. Malumanay at pare-pareho ang tunog ng metal. Naalala ko si Joaquin na nakatayo roon. Nakapamewang naghihintay para anyayahan ang kaibigan sa kape. Ang alaala ay hindi nagpanghina sa akin, nagbigay lakas pa. Ang bagong lock ay naka-install na, makintab, pati sa garahe, may matibay na padlock. Naglinis si Mang Hilario ng kamay sa trapo at tiningnan akong mahina. Ayos ba lahat, Lourdes? Ayos, sagot ko. Wala nang sinabi. Bago umalis ay inilagay niya ang bagong susi sa palad ko. Malamig ang metal at sapat ang bigat para ipaalala na may nagbago na. Nanatili ako sa ilalim ng Nara na nakatingin sa loob. Wala nang aircon na dating naririnig. Ang katahimikang iyon ay hindi kaaya-aya, pero malinaw ang sinasabi. Ginagawa na ng sistema ang parte nito. Naisip ko ang init na nakulong, makapal, at naintindihan na sa unang beses ay hindi na sila makakapindot ng buton para makatakas sa bunga. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Edgardo na magulo ang itsura, kulubot ang damit, malalim ang mata. Tumingin siya sa ilalim ng araw. Tumayo sa likod ng rehas at tumawa ng tuyo. Ano na naman to? Naubos na ba ang pera mo sa hotel at humihingi ka ng papasukin? Sinubukan niyang maging mataas ang boses, pero narinig ko ang nakatagong pagmamadali sa dulo. Hindi ako lumapit. Nanatili sa lugar ko, hinayaan ang araw na tumama sa kanya. Dumating ako para tingnan ang progreso ng pag-alis niyo. Sabi ko ng pantay. Sa 5:00 ng hapon, matatapos ang oras. Ang salita ay bumagsak sa hangin na parang orasan na hindi mapag-usapan. Kumunot ang noo ni Edgardo. Tumingin sa paligid na parang naghahanap ng suporta, at sa parehong sandali, ay nagsimula magbukas ng bahagya ang mga pinto ng kapitbahay. Si Tita Marta sa tapat ay dinidiligan ang halaman ng mas dahan-dahan kaysa dati. Si Mang Luis sa tabi ay nagpapanggap na inaayos ang radyo. Ang mga taingang iyon na nagtiis sa malakas na musika noong 3 gabi, ay ngayon ay nakatingin ng tahimik sa aking gete. Napansin yon ni Edgardo. Bumagsak ang yabang sa mukha niya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sabi niya ng mas malakas, na parang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Tatawagan ko ang pulis. Isinuksok ko ang kamay sa bag
at inilabas ang sobre na handa na. Hindi ko itinaas o i-display. Inilagay ko lang sa rehas, hinayaan ang araw na tumama sa gilid ng papel. Laman nito, sabi ko. May dokumento ako. Kumapal ang katahimikan sa pagitan namin. Nakita ko si Edgardo na lumunok. Walang nagsalita ang mga kapitbahay. Pero ang presensya nila ay nagpabigat sa bawat salita. Sa ospital ay nakita ko ang mga pasyenteng nagbabago ng ugali kapag naintindihan nilang wala na sa pribadong kwarto. Kapag alam nilang napapanood ang kilos nila. Pareho ang itsura sa mukha ni Edgardo. Tumalikod siya at naglakad ng ilang hakbang papasok. Bumubulong ng mahina. Nanatili ako roon sa ilalim ng nara. Hawak ang bagong susi. Hindi umaatras o sumusulong. Narinig ko ang galaw ng muebles. Mga mabilis na hakbang. Wala ng tea, wala ng musika. Tunog lang ng bahay na nagsisimulang mag-disassemble. Tapos bumukas ulit ang inner door. Sa pagkakataong ito hindi si Edgardo, si Maricel. Pinayagan ng araw na malinaw kong makita ang namumulang mata niya. Buhok na mabilis na naitali. Tumigil siya nang makita ako, na parang hindi inaasahang nandiyan pa ako. Sa maikling sandaling iyon ay hindi ko na nakita ang babaeng madalas magsabi, "Ma, sobra ka na." Nakita ko ang batang tumatakbo sa akin tuwing natatakot. "Ma," tawag niya ng napakababa, pero sapat para tumagos sa lahat ng depensa ko. Hindi ko sinabi bilang sumbat. Sinabi niya na parang naghahanap ng salbabida sa gitna ng bagyo. Hindi ako lumapit. Nanatili sa lugar ko, hinayaan ang distansya na magsalita. Hinawakan ni Maricel ang rehas, tiningnan ako, tapos ang susi sa kamay ko. Nagsimulang lumitaw ang pag-unawa sa mata niya. Sa pagkakataong ito, wala ng kontrol sa kanya. Lumitaw si Edgardo sa likod ni Maricel. Handa sanang magsalita. Pero tumigil nang makita ang tingin ng mga kapitbahay sa gete. Bumaba ang boses, binago ang tono, sinubukang maging malambot. "Pwede tayong mag-usap, kahit papasok muna." Umiling ako ng bahagya. Hindi ito pagdanggi sa usapan, kundi sa pagbabalik sa espasyong hindi naligtas para sa akin. Lahat ng kailangang sabihin ay nasa dokumento na, sagot ko. Gamitin niyo ang natitirang oras para alisin ang mga gamit niyo. Tiningnan ko si Maricel. Pinanatili ang kalmadong tingin ng walang sisi. Bumaba ang ulo niya at tumulo ang luha sa kamay niya. Ang eksenang iyon ay nagbigat sa puso ko saglit. Pero hindi ko nilampasan ang hangganan na nilagay ko. May mga leksyon na hindi itinuturo sa pag-aalo. Tumalikod ako at lumayo ng dahan-dahan, hakbang sa hakbang, palabas sa anino ng nara. Sa likod ko ay unti-unting bumaba ang boses, hanggang maghalo sa mabigat na katahimikan ng tanghali. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan nila kapag sumara ang pinto. Alam ko lang na mula noon ay nagbago ang order at ang pagbabagong iyon ay hindi nangailangan ng sigawan, nangailangan ng saksi, gete na hindi binuksan, at katotohanang inilantad, hubad sa ilalim ng araw. At tuloy akong nakatayo sa harap ng gete na may araw na direktang tumatama sa balikat ng magsimulang magsalita ng mas mabilis si Maricel. Putol-putol ang boses, na parang natatakot maubusan ng hangin. Kinuwento niya ang init sa loob ng bahay, ang gatas na sira na sa ref, ang frozen food na natunaw, nawala ng pera sa pitaka niya. Pinakinggan ko nang walang putol. Sa mata niya ay nakita ko ang tunay na takot. Pero takot ng taong unang napipilitang harapin ang bunga ng walang dating takas. "Ma, sobrang init," sabi ni Maricel habang mahigpit na nakahawak sa rehas. "Sira na ang pagkain. Wala akong pera." Humugot ako ng malalim. Pinigilan ang panginginig ng boses. "Maricel." Tawag ko sa pangalan niya. Dahan-dahan. 35 anyos ka na. Hindi malupit ang salita, pero tumama na parang linya na humihinto. Hindi ako nanigaw, hindi nagmura, ibinalik ko lang siya sa tunay niyang edad. Edad kung saan responsible ang tao sa kinakain, sa init na tiniis, sa desisyong ginawa. Bumaba ang ulo ni Maricel. Nanginginig ang labi. Alam ko na hinintay niya ang dating galaw. Kamay na iniaabot, sige na. Pero nanatili akong nakatayo. Lumapit si Edgardo ng isang hakbang. Sumasalag sa boses na lubos na nagbago. Wala nang pagbabanta, wala nang yabang. "Lourdes, mag-usap tayo bilang pamilya," sabi niya na pinilit ng umiti. "Ipapabalik ko ang master bedroom. Ipagmamamahal kita. Buksan mo lang ang gate." Tiningnan ko siya diretso sa mata. Sa ospital ay marami akong narinig na ganitong tono. Ang boses ng taong natatakot mawala ang pribilehiyo, hindi ng taong nagsisisi. "Hindi ka humihingi ng tawad sa ginawa mong mali," sabi ko. "Humihingi ka ng tawad dahil takot kang mawala ang lugar na pinaghahawakan mo." Gusto sanang sumagot ni Edgardo, pero inilagay ko na ang kamay sa bag. Inilabas ko ang stack ng papeles na maayos na naayos.
Ang mga kopya na naprint ko sa hotel na sariwa pa ang tinta. Isa-isa kong ipinasa ang mga dahon sa pagitan ng rehas. Dahan-dahan, hinayaan ang araw na ipakita ang mga numero. Narito ang mga resibo ng kuryente sa nakaraang 2 taon. Narito ang bayad sa internet at cable. At narito ang additional card sa pangalan ko, mga bili, restaurant, alak. Hindi ko binasa ng malakas, hindi na kailangan. Lumapit ng kaunti ang mga kapitbahay, nakakalat sa ilalim ng bubong, nagpapanggap na abala, pero hindi inaalis ang tingin sa mga papels. Tiningnan ni Edgardo ang mga numero, pinikit ang labi. Tinakpan ni Maricel ang bibig at nahirapang huminga. Sabi mo nagbabayad ka. Magpatuloy ka. Tumagal ang katahimikan ng ilang segundo pa. Tapos, mula sa sulok ng kalye ay narinig ang mabigat na tunog ng makina. Huminto ang maliit na van sa harap ng bahay na may malinaw na logo ng financing company sa pinto. Bumaba ang lalaki na may hawak na folder. Tumingin sa paligid at tanong ng malakas na propesyonal. Dito ba ang address? Biglang tumalikod si Edgardo. Ano to? Tinignan ng lalaki ang papel at tiningnan si Edgardo. Dito kami para kunin ang sofa at ang 65-inch TV. May 3 buwang hulog na overdue. Ang salita ay tumama na parang malinis na hiwa. Sa ilang segundo ay walang nagsalita. Nakita ko ang bintana sa kabilang kalye na sumara tapos muling binuksan. May nagpalit ng pwesto para makita ng mas maayos ang mga gamit na ipinagmamalaki nila, na binubuksan ng full volume tuwing gabi, na pinagtatapakan. Hindi sa kanila iyon. Hindi pwede, sabi ni Edgardo na nanginig ang boses. Sigurong may mali. Umiling ang lalaki at inilahad ang papeles. Malinaw ang record. Kung may reklamo, narito ang number. Tumingin si Edgardo sa paligid na naghahanap ng kakampi. Wala. Tinakpan ni Maricel ang mukha at umiyak. Hindi ako ngumiti. Hindi ko kailangan. Nakatayo ang katotohanan, mag-isa, sa ilalim ng araw. Pwede na ba kaming pumasok para kunin? Tanong ng lalaki ng magalang. Tumango ako ng bahagya nang hindi tinitingnan si Edgardo. Sila na ang mag-aalis, sabi ko. Bumukas ang inner door. 2 lalaki ang pumasok. Ang anino nila ay tumawid sa frame na parang period. Mabagal at mabigat ang tunog ng sofa na hinuhila sa sahig. Tuyo ang tunog ng strap na inaayos sa T. Bawat tunog ay parang maskara na nahuhulog. Umupo si Edgardo sa hagdan na may kamay sa ulo. Wala ng papel na gagampanan. Wala ng madla na nakikinig. Lalaking hubad na lang sa harap ng katotohanan ng pera. Tiningnan ko ang eksena at hindi nakaramdam ng kasiyahan. Ang puso ko ay humupalang tulad ng pagbaba ng lagnat. Lumapit ako ng isang hakbang. Pinanatili ang tamang distansya para hindi mahalo ang boses ko sa ingay. Makinig kayo ng mabuti, sabi ko. Kailangan ninyong alisin ang inyong sarili at personal na gamit bago mag-alas 5 ng hapon. Tumingala si Maricel na namumula ang mata. Ma, kung lalabas kayo ng kusa, sabi ko, bibigyan ko kayo ng maliit na halaga. Sapat para makapagrenta ng kwarto o magbayad ng deposit. Wala nang iba. Tumingala si Edgardo na parang may sasabihin. Kung hindi kayo alis, patuloy ko, darating ang pulis at ang ekspediente. Walang puwang para sa negosasyon. Walang taas ng boses. Hindi na kailangan. Narinig na ng mga kapitbahay ang sapat. Tinapos ng 2 lalaki mula sa financing ang pagkarga. Isinara ang likod, pumirma sa papeles. Umalis ang van ng dahan-dahan. Nag-iwan ng hilaw na bakante sa loob ng bahay. Sumabog sa iyak si Maricel. Patawarin mo ako. Ang tawad na yon ay putol-putol. Mas tapat kaysa dati. Tiningnan ko ang anak ko at nakita ang takot na hinaluan ng pagsisisi. Alam ko na ang paghingi ng tawad ay pinto. Pero hindi lahat ng pintong binuksan ay humahantong sa pagbabago. Pinanatili ko ang matatag na tingin, hindi inaalis at hindi lumalapit, hinayaan ang sandaling iyon na mabuhay ng buo. Tulad ng leksyon na hindi patapos, nakasabit sa ilalim ng tanghaling araw at mga tingin na hindi kumukura. Dumating ang alas 5 nang walang paunawa. Nagtagilid ang araw at humaba ang anino sa bangketa. Nakaupo sina Maricel at Edgardo sa hagdan. Napapaligiran ng mabilis na naayos na maleta at ilang dentadong karton. Wala ng musika, walang pilit na tawa, walang banta, pagod lang na halata sa bawat galaw. Nanatili ako ng ilang hakbang ang layo, hindi lumalapit o lumalayo. Pinapanatili ang espasyong natutunan kong alagaan sa mga araw na iyon. Dumating si Tomas ng eksakto. May dala siyang manipis na folder, perpektong nakaayos. Hindi na kailangan ng maraming salita. Binawi ko ang lumang susi na nasa bulsa ng coat ko sa loob ng mga dekada. At pumirma sa delivery receipt. Hindi nanginginig ang kamay ko. Nang tumango si Tomas para kumpirmahin,
Narinig ko ang mahinang buntong hininga sa likod ko. Hindi ako tumingin. Alam kong si Maricel iyon. Ma, tawag niya, pero tumahimik. Hindi ako sumagot, hindi sa lamig, kundi dahil may mga salitang mas mabuting itabi para sa ibang pagkakataon, kapag mas matatag na kaming dalawa. Pumasok ako sa bahay. Sumara ang gete sa likod ko. Tuyo at malinaw ang tunog ng click. Hindi malakas, pero sa loob ko ay deklarasyon. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Inilagay ko ang kamay sa latch, naramdaman ang malamig na metal, at saka lumingon para tingnan ang pamilyar na espasyo na ngayon ay parang kakaiba na. Tahimik ang bahay, hindi ang tensyon na katahimikan ng mga gabing nagtatago ako sa kwarto sa dulo ng halway, kundi walang laman, hubad na katahimikan na nangangailangan ng pag-aalaga. Binuksan ko ang mga bintana at hinayaang pumasok ang hangin ng hapon. Naroon pa rin ang dating amoy, sigarilyo, beer, pritong pagkain. Huminga ako ng malalim, walang inis, ini-register lang. Tulad ng pagpasok sa kwarto na kailangang linisin. Regular ang mga araw na sumunod. Pininturahan ko ang dingding ng sala ng maliwanag at malambot na kulay. Nilabhan ang kurtina, pinunasan ang sahig, pinalitan ang mga unan. Inalis ang mga bagay na hindi akin at iniwan ang mga kaugnay kay Joaquin at sa akin. Ang lumang leather sofa, ang kahoy na mesa kung saan inihain ang maraming family meal. Tuwing umaga ay lumalabas ako ng maaga sa hardin para diligin ang bogambilya. Pinutol ko ang mga tuyong sanga. Sumibol ang bagong dahon, berde. Naramdaman kong ako rin ay muling tumutubo, walang bilis, pero may tigas. Lumipas ang 2 buwan, tapos 3. Isang tanghali, dumating si Maricel ng mag-isa. Mas payat na siya, simpleng damit, walang mabigat na makeop. Tumayo siya sa harap ng gete na naghihintay na ako ang magbukas. Nang tingnan ko ang mata niya, wala nang depensa ng dati. May bagong pag-ingat, ng taong natututong magmalasakit sa sarili. Umupo kami sa mesa sa kusina. Nagbigay ako ng tubig. Walang kape o pandesal. Dahan-dahang nagsalita si Maricel. Sinabi niyang bumalik siya sa trabaho. Mahabang shift, hindi mataas ang sweldo, pero regular. Tumigil na raw si Edgardo. Nasa honest na trabaho, mabigat. Sinabi niyang mas kaunti na ang iniinom, hindi dahil sa pangako, kundi sa takot na mawalan ng trabaho. Nakinig ako at tumango. Hindi ko pinuri o pinuna. Hindi na kailangan i-validate ang mga pagbabagong iyon. Kailangan nila ng oras para patunayan. Hindi ako humihingi ng kahit ano. Sabi ni Maricel na nakatitig sa baso. Gusto ko lang sabihin na naintindihan ko na. Inilagay ko ang kamay sa mesa. Pinanatili ang tamang distansya. Maganda ang pag-unawa, sagot ko. Ang mahirap ay panatilihin ito. Tumango siya. Nang tumayo para umalis, tiningnan niya ang kusina tapos ako. Binuksan ko ang gate. Walang yakap o paghawak kamay. Simpleng tango lang na sapat. Hindi ko pinutol ang anak ko. Pinutol ko ang dependency. Ang aking hangganan ay hindi peder, kundi pinto na may kondisyon. Para makapasok ay kailangan magdala ng respeto. Hindi ko na inulit ng maraming beses. Hinayaan kong sabihin ng aking pamumuhay. Unti-unti nang nagbago ang sala. Inayos ko ulit ang mga sofa. Naglagay ng long table. Tuwing Huwebes ng hapon ay nag-imbita ako ng ilang kababaihan sa barangay para uminom ng tsaa. Nag-uusap tungkol sa kalusugan, nagmemisyo ng presyon, nagbabahagi ng reseta, nagkukwento tungkol sa mga anak. Walang humihingi ng permiso para magsalita. Walang pinipilit na manahimik dahil hindi nakakasabay sa ngayon. Bumalik ako sa papel na kilala ko, ang pag-aalaga, pero sa pagkakataong ito ay sa tamang tao. Hindi ko iniligtas ang mga tumitingin sa akin bilang serbisyo. Inalagaan ko ang sarili at ang mga nakakaunawa sa halaga ng konsiderasyon. May mga gabi na nakaupo ako ng mag-isa sa beranda. Nakikinig sa mga insekto. Pinapanood ang pamumulaklak ng bogambilya. Iniisip ko ang landas na nilakbay. Hindi para sisihin ang sarili o purihin, kundi para kilalanin. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi kapareho ng walang hanggang pagtiis. Na ang pagtanda ay hindi pagliit para magkasya sa kaginhawaan ng iba. Ang pagtanda ay ang pag-ukupa sa tamang laki ng sarili. Ang bahay na ito noon ay lugar kung saan binibigyan ako ng utos ng iba. Ngayon ay lugar kung saan nabubuhay ako sa sariling ritmo. Maingay kapag gusto ko at katahimikan kapag kailangan ko. Hindi ko itinapon ang anak ko sa kalye. Itinapon ko sa labas ng bahay ang ugali ng pagtrato sa ina bilang serbisyo. At mula noon, tuwing sumasara ang gete, ang tunog ng click ay hindi na pag-iisa. Ito ay kumpirmasyon na nasa tamang lugar ako. Nabubuhay sa buhay na pinili ko. Sa pagkukwento ng istoryang ito, malinaw ko pa ring naririnig ang tunog ng gete na sumasara.
Hindi para ihiwalay, kundi para protektahan. Siguro marami sa atin ang nakaranas na matutunan ang paglalagay ng hangganan ng huli tulad ko. Kung naantig ang puso mo ng kwentong ito, magbigay ka ng like, i-follow at i-subscribe para makapagkita pa tayo sa iba pang kwento. At talagang gusto kong malaman mula saan mo nakikita ang aking kwento. May naranasan ka bang sandali kung saan kailangan mong piliin ang sarili mo? Baka ang mga salita mo sa comments ay ang aliw na kailangan ng isang tao ngayon para maramdaman na naririnig siya.